Tatlo na ang naitalang kaso ng election-related violence ng COMELEC. Pinakahuli riyan ang pananambang sa poll supervisor ng Sulu na hinihinalang may kinalaman sa politika. Yan ang agenda report ni Hannah T. Posibleng political pressure umano ang dahilan ng pag-ambush sa isang poll official ng Sulu nitong Sabado, ayon kay COMELEC Chairman George Garcia. Sabado ng umaga ng tambangan sa Zamboanga City nang hindi pa nakikilalang sospek ang sasakyan ni Sulu Provincial Election Supervisor Vidsvar Julie. Si Julie umano ang driver at bagamat ligtas naman ang poll official, ikinasawi naman ito ng kanyang kapatid na nooy kasama niya sa sasakyan. More or less may mga lead na sila kung sino ang mga nasa likod nito. At more or less politiko sapagkat madami kasi na mga request na hindi pinagbigyan. Bilang tugon, nanawagan ng COMELEC sa AFP at PNP na buwagin ang private armies na posibleng gumagamit ng karahasan ngayong election season. Madalas daw kasi ang paghingi ng mga pabor ng mga politiko sa election officials na naglalagay sa kapahamakan ng buhay ng mga ito. Hindi po mapapanatili ang katahimikan at maayos na halalang kung meron tayong mga private armies na nagagamit ng iilan para ipanakot, i-terrorize at baligtarin yung desisyon at mandato ng sambayanan. Sa kabila nito, hindi pa rin tinuturing ng COMELEC na areas of concern ang Sulu at Zamboanga. At sa halip, agaran daw sanang papanagutin ang sinumang may sala sa nangyaring ambush. Kapag po wala, ganyan na naman, riding in tandem na naman, pagkatapos okay lang kasi wala tayong naaaresto. Yan po ay challenge. Sana wag nilang hintayin na pumasok ang kapangyarihan ng COMELEC sapagkat hindi kami papayag na wala mapapanagot. Habang humaharap sa mga banta ng karahasan, patuloy ding pinapalakas ng COMELEC ang teknikal na aspeto ng 2025 polls. Isinailalim sa masusing testing ang election systems, kabilang ang trusted build test, para tiyaking walang anomalya sa mga makina. Gusto nating lahat, alam natin kung paano ba gagana yung ating mga makina, yung ating mga sistema pagdating ng eleksyon. Nakasaad sa Republic Act 9369 na dapat may system testing at certification ng election system, kasama ang source code review mula sa internationally recognized entity. Dapat makumpleto ang certification, hindi lalagpas ang 3 buwan bago ang halalan. Sabi ng COMELEC, mahalaga ito para masigurado ang integridad at katiyakan ng automated election system. Sinubukan niyan yung smoke test, yung dust, etc. Inaalam lahat kung kaya niya ma-withstand. So far, lahat ng yon, ng lahat ng test na ginawa sa kanya ay so far maayos. Sa January 6, nakatakda ang opisyal na pag-imprenta ng mga balota na susundan ng mock elections. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.